Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga galamay ng adlaw ka na itong tanaw. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Fenekito, mga galayas, mga gala. Kamusta? Kamusta ang panahon ninyo diha sa inyong mga lugar? No, okay. Medyo kanwen nindot bin panahon, mga gala, no? Maaliwadas, no? Muulan na diha, no? Okay, ingon pa sa pag-asa, mga igala, no? Nga, kuha na daw, tawagan ni nagbago na, no? Hindi siya nagbago, murag ning bago na nagbago ang movement, no? Lihok sa tuang katong ginaingon na intertropical convergence zone, mga gala. So with that, kwan siya tawagan ni kanang
nanay mga areas no nga nawala na mga pag-ulan-ulan mga katambayan no. Anyways mga katambayan, kamusta man mo diha no sa inyong lugar pod karon no. Na kasi natin ba mo actually naman gyapon possibility na isolated thunderstorms mga higala no. Pero mo na isolated lang. Oh, anyways mga katambayan, papasok na ang Hunyo no karong Domingo. Papasok na ang Hunyo karong Domingo mga higala no. So kamusta ang inyong experience no, especially sa mga teachers nga balik na gyud no, mga estudyante no sa basic education no nga balik na gyud mo sa kuan, balik na mo sa dati nga nato nga school calendar mga higala no, kay June 16 magsugod na ang mga ang June tama lagi June 16 sugod na ang ato ang abre sa klase mga katambayan no. So mga kuan of course mga estudyante nagkuan na tawagan ni tawagan ng mga higala nag kuan na sila nag balik nakabakasyon na gid sila og May mga higala. So wala nabawasan na to reklamo nabawasan na tong mga reklamo mga katambayan no nga perminti na to makita sa social media mga katambayan katong ano nagkuan init kayong klase katong mga class suspension mo na mga katambayan class suspension gipang wala na kay tay kuan wala na tay mga nakita nga nga klase ng mga reklamo karon no. And then of course yung mga teachers mga higala no medyo ako na ubang mga teachers no kay dili man ita na di man mandatory di man compulsory mga higala no. Diba mga teachers nga nag-serve atong election mga higala no. So medyo na busy po nila hang life mga higala gikan sa preparation padulong na sa katong election mga higala o pag-return sa ilahang mga pag-return sa ilahang mga sa mga paraphernalias no pagkuha sila hang allowance no. So congrats no. Congrats ato mga teachers karong kat nga nag-serve atong 2025 midterm elections no. So congrats sa tanan mga katambayan no mato mga teachers no nga nagserbisyo tanan mga nagserbisyo apil ato mga pulis nga nagserbisyo atong panahon na mga higala sundalo nga nagserbisyo atong panahon na mga higala mga force multipliers nga nagserbisyo atong panahon na og atong mga media no nga walay undang silang coverage atong panahon na mga katambayan no. So congrats no. So paano kita pa end with this Mayo gid mga higala. So anyways mga katambayan no dinhita sa tuang kuan atong hisgutanan mga higala no kay after sa mga pipila ka mga kuan no after sa mga pipila ka actually na kuan lang nako ni mga higala no. Okay, after sa pipila ka mga kontrobersya nga na kuanan ning kuan mga higala no natagamtaman sa aning PhilHealth mga higala katong na Philippine Insurance Corporation mga higala no. No alive yapon sila mga higala. Although na may mga kuan I don't know kung sa PhilHealth ba to no na ata isa ka higala no nga naga-post sa naga-rant sa social media about PhilHealth mga higala. It's because I think yung anak no nga wala nag-qualify o wala na fall sa category sa mga illness no. So medyo kuan tato mga higala no medyo nagkuan ko medyo sad pud siya mga higala no nga ingon ato ang nahitabo sa mga ana nahitabo mga higala. But I don't think mga higala is if PhilHealth bagito or basic sa hospital no. Bapo na kung apo ko nang utana pod mga kan nasa sa heart siyang emotion basig kitaan mo unsa ni murag kita mo basig feeling basig maka-feel siya nga murag antagonize siya. It's because of that no, although level-headed man po to si Ma'am pod no. Pero mo lagi na ang kuan lagi karon no kay daghan na magug kuno kay mandatory nya ang kuan ba mga guys basic pila 5% sa imong sweldo ay pila to 2% sa imong pila ba ka percent sa sweldo ang ginadeduct ana mga ang PhilHealth no. Sa kuha kay ako ang monthly na karon sa akong PhilHealth is sobra na 1,000. Oh, okay. Sobra 1,000 na mga tambayan pero kon may noon wala po ko kabalo kung unsa ba na bay ipopo pa ko nag-wish pod na kon pero mo lagi na mga katambayan no. Diyan
basta mamalain yun ta may gananda kung kita kita bayad tapos dili man lang ta mag-qualify for other benefit or for the benefit mga igala, di ba? One is mga sad thing mga igala pud no nga ilang na well experience niya. Oh, and might be uy ana siguro pud ko nga magyawyaw kung maka-experience pud ko ana, di ba? So anyways mga katambayan, alang sa tong kuno kumusta ko na to mga igala kung unsa ba ang status sa atong PhilHealth karon mga igala, especially sa paghatag og mga benepisyo mga igala. It's not benefit mga igala, it's di man siya benefit. Kung benefit ba? Benefit packages unsa ba? Kay gibayaran man na mga igala. Well, mo ni benepisyo sa gibayaran nato sa PhilHealth mga igala. Anyways mga igala, ato paminawon mga igala to PhilHealth mga igala pinaagi sa ato ang kuan mga igala no. Pinaagi sa ilahang public relations officer mga igala, tama ba ko? Si public relations officer na si atong tan-awon mga katambayan, asan to si Ma'am Clea Guevara mga igala. Paminaw na to. We have implemented the Universal Healthcare Law. All Filipinos are already eligible to avail of the benefits. In fact, we have what we call the immediate eligibility. So, maskin pang dili pa ka miyembro, and then you are confined or admitted, then you're already automatically eligible to avail of the benefits of PhilHealth. Now, the objective pa rin po is 100% coverage. So, we strive to register all Filipinos in the database, even if sinasabi po natin immediate eligibility. So, meron pa rin po tayo mga registration process na as of February 2025, we are at around 85% registration rate here in Davao Region. That is the number of registered beneficiaries, including members and dependents, versus the projected population. But at the end of the year, we are really looking forward to increasing that data or the percentage. Of course, it all boils down to the fact po, na at the end of the day, whether or not you have been registered sa PhilHealth, kung kinahanglan ninyo mo avail of beneficiary and you are already admitted in the hospital, you are entitled to the benefits by virtue of immediate eligibility. Ma'am, last two. Okay lang, last two. Ma'am, kung dito sa Davao we have the 85%, how do we able to like reach out Juda areas and other provinces in the region na medyo may kahirapan din sa pag-access din sa, for example, yung pag-apply and yung other steps? The data that I provided is for the entire region na po siya, no? That's Davao Region. But pagdating naman po sa ating mga efforts and initiatives to really reach out to our members, we do not stop at our offices alone. So we have activities at the grassroots level. Meron po kami iba't ibang klaseng activities from barangayan activities, joining in Serbisyo Caravan of different LGUs. We have our Alaga Ka. It's a grassroots level activity where we go out to different barangays and cater to different sectors and different areas in the region. We also have our Consulta Caravan para lang hindi registration lang yung nakukuha natin but also consulta registration and napapa-increase natin yung mga members and beneficiaries registered to the consulta package. So all those activities combined, those are the efforts that we do as part of our social marketing and communication campaign. We go out to serve in the communities and even partner with different LGUs and government agencies. Opo, ma'am, last question. How do we appease siguro yung ating mga members that PhilHealth is not bankrupt? Kasi when you go to social media, there are certain posts na saying na we paid a lot for our benefits but during the time na we need the PhilHealth assistance, medyo kulang yung binibigay, etc. So, how do we able to appease siguro members na losing hope or losing yung salig sa PhilHealth in general?
And so of course, we understand the sentiments of our members, especially the start of this year na we have received some news about the full health subsidy. But even before that, we give the assurance to our members that we have enough funds to sustain our programs. Binabayaran naman po natin yung mga hospitalization ng ating member at mga claims ng ating hospital. And that is our commitment in full health, that we will continue to provide the services. We will continue to do our obligation to pay for the members' benefits and to pay the claims of our hospitals. And you can actually really attest and feel that if kayo na po mismo talaga na sa hospital, because nababawas naman po talaga yung ating benepisyo sa full health. And the assurance that we would like to give to our members is that we continue to provide you with our services, even enhancing our programs and services as part of the directive of the management of full health. This year, we started with enhancement, 50% increase, almost 9,000 conditions across the board ang pinataasan po ng full health. We have released various benefit packages related to mga catastrophic illnesses like Z benefits, pinataasan din po yan ng full health. So you can really see that the commitment is there. No? We will continue to provide the services and the benefits that are due to our members. So, mga ito mga higala, no? Ang pahayag ni Ma'am Clea Guevara, mga higala, no? With regards sa kwan karon mga higala, packages mga higala, no? Or estado karon mga higala, no? Sa pagpanghatag o benepisyo mga higala. Actually, mga higala, no? Nakatay sa ka-vlogger, lawyer mga higala ba, no? Kaning PhilHealth unta, no? Since nakakuha na magini dito sa Supreme Court mga higala, no? And ang desisyon na lang ginahulat-anay, no? After the oral arguments mga higala, no? Nga, unta, no? Kanang dawan ako nga pondo de ang PhilHealth mga higala, ano bawasan pa man na mga higala, no? Well, kung mag-ingon man ang konstitusyon mga higala, no? Nga dapat naagit ay reserve funds, no? For tawagan health services mga higala, why not nga mas padak-an na lang nato ang ato ang serbisyo, ato pas patinduton ang serbisyo sa kuno, kaya kan ba vital ba ang panlawas mga higala, no? Diri sa tuwa mga higala sa nasod, importante gid kay na siya mga higala, no? So why not i-zero balance na lang, no? Especially if na sila sa mo na kung zero balance mga higala, no? Zero balance mga higala pa, wala na yung magsalig sa politiko, wala na yung magsalig sa mga kinsa ba ng mga kuanan na di ba? Kung ang funds nga kanang gina-offer din ha mga higala, why not ibuhos na lang kaya diha, no? No? Kanang funds na ginakuha na to, kanang medical, kanang AX mga higala, naman po na medical ana. Why not ito na lang na idiretso sa PhilHealth, no? Kay budlay kayo, magpila-pila pa ba murag pagpila ka, nagbayad na ka og PhilHealth, no? Well, para sa mga kuan niya, para sa mga paying members mga higala, o even sa mga non-paying members mga higala, hindi na lang ihatag dito diretso, di ba? Well, wala ko ang kan lang, no? Wala na akong panlantaw lang pod mga higala. Why not? Nga to ikaw, no? Why not nga i-practice na to ang sama sa malasakit center mga higala nga isahon na lang, di ba? Oh. Kaya total na may mga taxes mga higala, like sa Syntax, dapat papaduro na sa Universal Healthcare Program. Pero anong kailangan pa nato mupilan niya, anong gamay lang ang ihatag si PhilHealth, di ba? Well, ang mga taga-PhilHealth, nagasunod ra po na. So, kung sa may naa silang regulasyon mga higala. No? But why not, no? Maghimo, magpanday balaod, para ana, or saba, mas pakusgan ba, no? Kana mga nakadaog ng mga congressman, karon mga senador, kana may siguruha, no? Ato din ang ihunghung sa itong mga amigo de mga higala. Anyways, mga higala, balik kita wala sa mga importante pa. Hinumdum niya ito si Biana. Yes, mga higala, balik kita dito sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Okay, mga higala, no, magdinhita sa laing tambayan na ito, mga higala, no? Laing tambayan. Dinita sa kuan mga katambayan no, diri sa atong lang isgutanan mga higala. Kung asa mga higala, no? Well, di na to kuan karon, no? Well, di ka siya maisgutan before mga higala. It's because wala may social media. Pero kani siya mga higala, no? Daghan tag mga di man siguro daghan, no? Natay mga makita na mga storya mga higala, no? Na mga
o mga tagbuan ba nga na yung mga bata nga or na yung mga batanon may gal teenage mga igala no, teenager man ang mga igala nga buntis mga igala no, and there are some mga igala nga ang uban kung dili mamatay anak, mamatay ang ginikanan or ang mama nga nagdala sa kuan no, nagdala kay tungod wala day siya kabantay nga kuan day no, ing anak day ka sensitive ang iyang pagbuntis mga igala. Well, ingon sa tong mga kuan mga igala no, sumala pa sa tong mga sa ganito. Ato mga igala. Tawag sila is high risk pregnancy specialist mga igala no. High risk pregnancy specialist sa Southern Philippines Medical Center mga igala. Nakasagaran gid daw pag 18 and below is kuan na sila mga igala no, sensitive na gid ilang pagbuntis mga igala. Mo nang gina-discourage nila mga igala nga dili sila dapat salaying in mga anak or magpatan-aw no. Dapat mo adto sila sa mga kuan mo adto sila dito sa mga barangay health stations or barangay health centers no, para ma-refer sila mga igala if ever nga naamay mahimong posibleng dahilan no or illness mga igala nga makakomplicate silang pagbuntis no. Same po na siya mga igala pod sa kining kuan no, same po na siya sa tawag ni kaning mga 35 and above mga igala. It's because mo lagi na lifestyle ang uban lifestyle may igala nga sometimes maka-create sila pregnancy sa tawag na kanang hypertension, di ba? So mo na siya importansya gid mga igala, and I think dahil natala nga mortality rate mga igala as of since January up to May ba of this year mga igala magnapulo ata ang natala mga igala no, ang mortality rate mga igala. It's because there is sa Davao City pa lang na siya na some complications mga igala. Kana gyud mga igala, complications gyud ang una nga dahilan nganong ato mga kuan no, ato mga nanay to be mga igala, like for like mga teenagers kay mas mabalak ako sa teenagers mga igala kay wala sila kamuwang-muwang mi. Okay lang mga 35 mga igala kay some of this age bracket mga igala kay kuan na kanang mature na, they already have the sound judgment mga igala no. Saan ba sila magtigom ba sila or kuan niya kaning mga teenage mothers mga igala no or mothers to be no, mo isa sa mga hadlok mga igala ba kay unang-una wala pa sila pangita. They don't have the sound judgment mga igala no nga unsa ba, and then kung unsa la ang makahaya sila ang especially ang uban ani mga igala gasalig pa sa ginikanan, di ba? Mo na mga igala nga dapat diligid siya sa lying in clinics mga igala nga mga anak no, kay lisod na no, lisod kayo na siya kuan mga igala, lisod siya nga sa ba ma-justify lisod mga igala if ever na mo kuan tapos unsa man naay pananagutan ba ang kuan, of course na ang yun ay liability sila yung in clinics mo na kung I can bisag wala man nagiingon mga igala pero na sila yung pananagutan. It's because they don't have the specialty ano wala nila refer sa hospital no, whether civil ba ang liability nila or criminal ba ang liability, well as that's up to the kuan na no. So dili na to dapat paabuton mga igala no nga ingon anang mahitabo sa to ang kuan no. But anyways mga igala nato pangunahan mga igala ato paminawan mga igala ato ang mga high risk pregnancy specialists mga igala sa Southern Philippines Medical Center mga igala o kon SPMC no nga mo ni kon karon basta mga anak mo dala sa SPMC pangasabaan mo charing joke lang dili sila mga saba mga igala no, gikan sa Department of Obstetrics and Gynecology mga igala silang Dr. Mary Lee Lim o Dr. Naume Mondia mga igala. Paminaw na to. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We had 10 mortalities na po for Davao region. This year na naman more From January to April 2025. cause of death yun naman. Cause of death.
I'll review. There were, I think, 2 home deliveries, which I cannot answer the cause of death. One case we discussed mostly hemorrhage, and one case na we cannot rule out if it was a complication of preeclampsia or a uterine rupture. So most of the deaths were hemorrhage and complications of hypertension. Sa hypertension, ma'am, mo na ang cause of death. So, mayroon ba na to, ma'am, na tungod sa lifestyle na to mo na yung ano na klase ng ma-attribute Yes, sa lifestyle? yes, sir. Thank you for that question. Hypertension in pregnancy has many factors, okay? So, including, as you have mentioned earlier, the younger the gravid mother, the greater the risk of developing hypertension in pregnancy. So that is around 15 to 19 years of age. Okay, so extremes. So at the other end, maternal age of more than 35 would also increase the risk of developing hypertension. So that's only the age. Another factors that could really lead to hypertension during pregnancy are obesity, okay, diabetes mellitus, and prior history of hypertension also. So, may factor ang edad, ma'am? Factor ang edad. Yes, it's a factor, yes. So, kung magbabuntis siya above 30 na, 35, high risk na siya for Yes. hypertension. Since studies have shown that age 35 and above would have greater risk of developing hypertension with the age. Okay, and then since 35 years old in our country would really link to a multi-gravid mother, meaning madami na siyang pregnancies prior, but also increase the risk of developing hypertension. Also with the teens food, ma'am. Yes, since first-time pregnancy could really have a greater risk of about 40% of developing hypertension, since it is the first time that the mother is exposed to the placenta or to the inunlan. Okay? So greater, kaya ang increasing ating number ng teenage pregnancy, it is coupled always with increasing risk of developing preeclampsia also. Since this is the one of the top 3 leading causes of maternal morbidity and mortality in SPMC, so this is one way to really educate our mothers, especially the teenagers, to really have an early prenatal check-up, no? Because prevention is always better than yung nag-aapas or nag-delay intervention. But if ever, ma'am, mabuntis ng ano age no teenage and above 36, about 35, kung sa ba ang kuha na to, ma'am, tips or advice para sa aning ng mga mother-to-be para safe sila nga makadeliver sila ng anak? We have different approaches, no? Like example, if you want to say that you want to cater teenagers less than 18 and below, yun yung challenging na part sa kanila because sometimes they have like delayed sitting behavior. So once you get them, you're able to identify them. Like example, for the lying-ins or maternity clinic, you really have to refer the patient to an obstetrician or to a tertiary hospital that will cater the delivery. Kasi if you will just accept them for their prenatal care, they will think that they will deliver in your facility. And they are not allowed to deliver in lying-ins or any maternity clinics. That's for the teenagers, okay? So because they are also the ones na pwedeng magkaroon din ng hypertension and any complications because they don't know yet how to, take care of themselves. And then you have to know also the support system of the teen. You have to know saan siya tumitira, sinong kasama niya sa bahay. You have to review the diet. And then you have to ask the living condition and then the plan, no? Kung
mag-aaral ka pa ba? Ganun yung approach. It's a holistic approach when you have teenagers na pregnant. And then you have to ask them, what will be your contraception after the delivery? And that contraception, you also have to get the consent from the guardian or from the parents. Now, for those who 35 years old and above, these are the women, it's either it's their first pregnancy or it can be multiple na, meaning when you say multiple sa amin, it's like more than 4 pregnancies. So these women, they're the ones na pwedeng magkaroon ng maraming complications like hypertension, diabetes, or other diseases that they don't know about na nakikita lang po during the time that they are pregnant. So if you have cases like that and then nasa lying-in ka, maternity, you have to go to an obstetrician or a tertiary hospital also for consultation. Because prenatal care, it's not enough just to have a number of prenatal care kasi para lang ma-qualify natin yung clinics natin for PhilHealth reimbursement. What is important is the quality prenatal care. It's not the number, it should be the quality. Kasi nakikita ka nga, pero hindi naman na-detect na may ibang problem ka. So the quality is very important because when we review our cases, when we have our perinatology conference every month, it's not the number of the patient non-prenatal care where we have problems. It's the quality that they receive. So if you're able to identify, that's our intervention no, to our, when we discuss it with the different yung tawag nito, caregivers, no? Like example, we encountered midwives, we give lectures, we always remind them, once you identify your patient is high risk na, even sa age pa lang, you have to give up the patient. Refer it to SPMC. Because SPMC will cater everybody naman. So, ibigay nyo na para hindi kami delayed sa management because it's very difficult to receive patient na manganganak and they're already hypertensive. Naga-seizure na sila, no? That's what we call eclampsia. And we can do, we can treat them, but the further complications, sometimes mahirap na pong habulin. Is it safe to advise but also ma'am those 35 and above na hindi na lang magbuntis? Hindi naman, sir. Hindi naman. Pero they are at risk. Thank you. So, mo ito mga igala, no? Ang pahayag, no, nilang Dr. Merily Lim o ni Dr. Naomi Mondia, mga igala, gikan sa Department of Obstetrics and Gynecology, mga igala, no? Sila itong ginatawag na ito nga high-risk pregnancy specialists, mga igala. So, mo ito, mga igala, no? So, kaning mga igala, gilibang ang proseso sa mga teenage pregnants, mga tambayan. Di ba? Grabe! No? Grabe, di ba? Grabe. Hastang grabe ha. Taas kay siya proseso. Ano mo siya mga igala? Ang psychology behind that mga guys, kaya ba nilang pagbuntis mga igala? Anong gusto nila i-refer? It's because daghan o gusto nga tanawon mga igala, no? Okay. I don't know ha, pero kung tama ba kung ako ang pangpangagpas charing. No nga, kuan ba? Dili pa kayo develop ang ilahang lawas ba no nga to bear a child mo na mahimo siyang ayambot lang ha di nga naka-develop mga igala no ang ilahang nga to bear child mga igala mo na maglisod masaylan gid lang pagbuntis mga igala. But I don't know. Ba na napunta sa storya na po siguro ani nga. Katumang gani ako ang lula gani naman nabuntis og 14 anyos. Katumang akong lula gani nga dili na mo gud yung anak gamay galit because lahi na mo ng lifestyle karon mga igala. Tapos wata kabalo mga igala nga sa una panahon daghan pud ang mga nangamatay pud it's because dili madala sa hospital. Mabitan na mga igala sa unang panahon nagaka-rebelde etong ultimo ka ng basic services mga igala dili mabot sa kabukiran. Ano mamatay. Dati ko isa po mga igala, no? This is a funny thing, mga igala. Magkatong
nanganak siguro siya dito sa Santa Cruz, no? Napakospika station. Actually, gi-atake among station ani that time, mga igala. Kaya tungod, gibalita na mo nga, gikasabaan siya sa midwife, no? Kay kapilang anak na niya, mga igala. Tapos, wag yapon siya kabalo, nga dapat mo ato siya sa health center para siyang anak, no? Nanganak to siya, mga igala. Oh, yan kuan siya, nalain siya dito sa may Santa Cruz man yung mga igala, nalain siya. Kay lagi kasabaan siya sa midwife. Mo to gibalita dito sa mga stasyon nato that time. Dili ako nagbalita. Actually may gala, in fairness kanang mga kan, wala dili gid ko ma-issue tungod sa kuang balita. Ma-issue ko kay tungod sa balita sa uba kumakauban nga ako ang ginalabanan, ginapaglaban na ako. No? So mo to. So sige, issue niya ang stasyon ato that time kay kuan lagi daw malisyoso do kayo niya na may record. No? Na may recording nga nag-ingon siya. Basta lagi daw ka na, mo to awayon ko pa. Da. Di ba siya na kung dapat na to, kanon ba? Pero ang problema mo na to, ano din, ang context ng nag-iaway na ko siya, niadto man siya nagpalaban sa laing stasyon. No? Tapos niadto siya sa mong stasyon kay para pangayuan mig ebidensya. O tanawaran niadto siya sa laing stasyon, magsumbong, no? Ambot na ko kato ebidensya ba? Ay ebidensya nga nagkamali mi. Wa man mo po ebidensya kay naman may ebidensya pud nga sila ang hinungdan ato, di ba? Di ba? Ano nga simpatya. Pero dili mo to siya, mga igala, no? That's the fault, mga igala. Nga kinahanglan, mga igala, kung ikapila naman day ka nga inahan day mga igala niya, kabalo ka masela ni mo pagbuntis, mga igala. Ayaw ka nang adto nga mga anak kakasbalay. Di ba? Muna isa sa mga hinungdan, mga igala, kaya lalagi ni. Well, ang tulak na is, of course, kapobrehon. Mo anang tong kuan din na mo beto na gina-encourage mga galang ayaw papanganak sa balay kay pa di na mo dako-dako gasto, no? Adto mo diretso kung ano ni ha basig makwanta ni matakit ani mga ata ba si atakiyon tani mga gala. Ang once nga ma-feel na ninyo, no, or mga pila ka kuan mga gala nga kanang kabuanan na ninyo mga gala, matanong sa inyong health center dool sa inyong lugar o sa inyong kuan sa inyong lungsod ba o sa inyong barangay, no? Unya, magay mo tabang sa inyo mga barangay health workers, BHW. O, coordinate mo sila ha. Imutabang man na sila. 'Di ba? Mutabang din na. 'Di ba? Nagapalaban naman ko. Pero bitaw, saligin ninyo ha mga barangay health workers kay kana bisag wala na sila mga allowance, ay bisag gamay ra na sila allowance, wala na sila sweldo. Pero andam ta mo tabang, no? Mga saba lang hinuon, pero para man sa inyo kaayuhan. 'Di ba? Especially katong mga batanon. Duol mo sa inyo mga barangay health workers, no? Ayo na kayo ninyo na una no kung ang kaulaw o sa ba ang importante nga safe mo nga makapanganak, no? Anyways, mga igala, wala tayo igong oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga igala. Ako yung Kaban Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab, daghang salamat o mayang adlaw kanatong tanan.